Tatlong all-star na makakatulong kay Curry para ganap na tawaging contender sa West. Steph, ni Real Talk ang status ng Golden State. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 5,100. I-click lamang ang link sa comment section. Tatlong all-star wing na maaaring maging bagong co-star ni Steph Curry. Ang Golden State Warriors para sa 2024-25 season ay tiyak na isang magandang team. Ngunit sa kabila ng kanilang matatag na posisyon sa Western Conference standings, kasalukuyang nasa ikalimang pwesto, sa tingin ko ay sapat na ang ating nakita para masabing hindi sila isang dakilang team. Kung walang malaking pagbabago o pag-ikot sa kanilang lineup, hindi pwedeng tingnan ng Warriors ang kanilang sarili at tawagin silang mga contenders. Dahil dito, hindi na nakakagulat na may mga ulat na nagsasabing naghahanap ang Warriors ng pangalawang star bilang trade target. Nananatiling pambihira si Stephen Curry, ngunit kung wala siyang tunay na co-star, patuloy na mailalayo sa kanya ang ikalimang kampyonato. Sa pagkakaroon ng mga paboritong trade assets tulad ni Brandon Podziemski, Jonathan Kuminga, at ang expiring contract ni DeAnthony Melton kasama ang maraming future draft picks, may mga kagamitan ng Warriors para maisagawa ang isang malaking trade. Handa ba talaga ang Warriors na isakripisyo ang kanilang hinaharap para sa posibleng maikling tagumpay? At kung oo, meron bang mga interesado sa trade market? Narito ang listahan ng tatlong players na sa isang punto o isa pa ay naituring na posibleng trade target ng Warriors. Una ay si Brandon Ingram. Dahil sa mga natamong injury at kasalukuyang pag-upo sa huling pwesto sa Western Conference, malayo ang New Orleans Pelicans sa kanilang inaasahang takbo. Nangangailangan ng matinding paniniwala o delusyon para sa isang team na 520 ang record upang isipin na kaya pa nilang bumalik sa matinding kompetisyon ng Western Conference playoff picture. Gayunpaman, iyon mismo ang ipinapakita ng Pelicans. Habang determinadong maging buyers ang Pelicans bago ang trade deadline, tila hindi maiiwasang tuluyan na nilang bitiwan si Brandon Ingram. Ang former All-Star at may kakayahang maging 3-level scorer, tiyak na makakatulong si Ingram upang mapalakas ang Warriors. Nakasalukuyang nasa ika-17 pwesto sa offensive rating. Sa teorya, magiging pangalawang option si Ingram sa Warriors at posibleng regular na makapagbigay ng 20+ points per game. Sa kasamaang palad, bihira nang makaiwas si Ingram sa mga injury at ang kanyang kasalukuyang injury ay nagdudulot ng komplikasyon. Marahil ay magdadalawang isip ang Warriors na ipagpalit ang kanilang mahahalagang young players para sa isang player na may injury at naghahanap pa ng bagong kontrata. Bukod dito, bagamat kahanga-hanga ang mga numero ni Ingram, ng kanyang isolasyon na estilo ay maaaring hindi tugma sa ball movement na opensa ng Warriors. Sa pangalawa ay si Zach LaVine. Hindi na nakakagulat na nasa eksaktong posisyon ang Chicago Bulls kung saan inaasahan sila ng lahat. Sila ay nasa ibaba ng .500 win percentage at kasalukuyang nasa ika-10 pwesto sa Eastern Conference. Gayunpaman, ayon sa mga ulat, aktibong naghahanap ang Bulls ng mga paraan upang itigil ang kanilang pagiging mediocre. Para sa Warriors, isang malusog na Zach LaVine ay maaaring maging isang nakakaakit na mid-season acquisition. Matagal ng isa sa pinakadelikadong perimeter scorers si LaVine na may 2.33 point makes per game of career-high 38.5% sa espasyo at atensyon na ibinibigay ni Curry at ng opensa ng Warriors, posibleng tumaas pa ang mga numerong ito. Ngunit, hindi rin kilala si LaVine bilang mahusay na defender at higit pa ang pangamba sa kanyang mga injury kaysa kay Ingram. Kung tuluyang nalampasan ni LaVine ang mga injury, naglalaro siya sa 22 of 25 games ng Bulls ngayong taon. At kung handa siyang mag-commit sa pinakamagandang depensa ng kanyang career, maaaring sulit siyang subukan ng Golden State. Kung seryoso ang Warriors na bigyan ng pagkakataon si Curry para sa ikalimang singsing, si LaVine ay isang worthy but risky na co-star. At ang pangatlo ay si Jimmy Butler. Matagal nang nagpapadala ng mixed signals ang Miami Heat tungkol kay Jimmy Butler. Bagamat may record na 12-10 na nagpapakitang dapat nilang bigyang prioridad ang kanilang kabataan kaysa pilit na makipagkompetensya, hindi malilimutan ang 2 finals appearances na pinangunahan ni Butler. Walang nakakaalam kung handa ng bitiwan ng Heat si Butler, ngunit kung handa sila, dapat maging handa ang Warriors na samantalahin ito.
Hindi pwedeng makuha ang lahat. Oo, tumatanda na si Butler. Oo, madalas siyang tamaan ng injury. At oo, naghahanap siya ng bagong kontrata sa 2025-26 season. Panahon na para itapon ng Warriors ang kanilang pag-aalinlangan. Kung talagang seryoso ang Warriors sa kanilang mga layunin, hindi na sila pwedeng manatiling tahimik. Maraming imperfection si Butler, ngunit sa lahat ng posibleng maging available bago ang trade deadline, siya lang ang may napatunayang kakayahan na dalhin ang kanyang team sa likod at manalo ng sunod-sunod na playoff series. Kung walang magaganap na malaking pagbabago bago ang trade deadline, si Butler dapat ang maging pangunahing target ng Warriors. Speaking of Warriors, patuloy na nagkakaproblema ang Golden State Warriors sa pagsasara ng mga laro. Palaging naitatapon ng Golden State ang kanilang mga kalamangan sa ika-4 na quarter at nahihirapang tapusin ang mga laro ngayong season. Ang perpektong halimbawa ng problemang ito ay ang laban nila kontra sa Houston Rockets noong Huwebes ng araw sa NBA Cup game. May 6-point lead ang Warriors sa huling 90 seconds ng laro laban sa Houston Rockets, ngunit natalo pa sila ng 1 puntos sa kabila ng maraming pagkakataong tapusin ang laro. Sa huling 2 minuto, ang kanilang huling 5 posisyon ay nagresulta sa 3 turnovers at 2 mintis na 3-pointers na dulot ng maling pagpili ng shot. Matapos ang laro, diretsong tinukoy ni Steph Curry, guard ng Warriors, ang issue. Inamin pa niya na magiging isang mediocre na team ang Warriors kung hindi nila maaayos ang pagsasara ng mga laro. Kailangan matugunan ang pattern ng mga scoreless droughts sa huling bahagi ng laro, kung hindi, magiging isang mediocre na team tayo, sabi ni Curry. Inako ko ang responsibilidad sa hindi ko pag-organisa sa amin o sa hindi ko pagtatapos ng mga plays. Nasa akin ang bola, kaya kailangan kong makashoot. Dalawang pangunahing problema ng Golden State Warriors ay ang sobrang dami nilang turnovers at ang pagkuha ng mga maling shot. Ang pangalawang problema ay alam mismo ni Curry na kailangang tugunan. Pero sa tingin ko, lahat tayo ay makakapag-ambag sa paglikha ng mga set plays na magbibigay sa atin ng mas magandang shot creation opportunities. Lalo na kung alam natin kung paano tayo binabantayan ng ibang teams, partikular sa huling 5 minuto. Dagdag ni Curry. Si Stephen Curry ay may average ngayong season na 22.8 points, 5.2 rebounds, 6.5 assists, and 45.1% field goals. Habang ang Team Golden State Warriors ay may average na 113.1 points, 48.3 rebounds, 28.9 assists, and 36.6 3-point percentage. Sa kasalukuyan, may record ang Warriors na 14-10, kaya marami pa silang oras upang ayusin ang kanilang mga problema. May kakayahan pa rin silang maging team na nanguna sa Western Conference noong nakaraan. Ngunit ngayon, oras na upang simulan ang pag-aayos ng kanilang mga issue. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep my